namin itong Hugis Bungo na rock formation. So, ipinapakita nila sa atin kung paano ang proseso ng paggawa itong pamaypay at saka yung sadok. Good morning mga kaduron at welcome naman po sa ating panibagong vlog. At ngayong araw ay bibisitahin natin ang isa sa mga isla ng Kapuukan, Leyte, na kung saan ito ay may Hugis Bungo. So, nandito pala tayo ngayon sa bayan ng Haro, Leyte. At ngayon ay alas 7 ng umaga. So, napaka-perfect ng araw na to. Napakaliwanag ng umaga. Matingkad ang sikat ng araw. So, tara, sabahan niyo po ako muli. Let's go! Noong nakaraang vlog natin ay binisita natin ang isa sa mga pinakamataas na tulay dito sa Leyte, na kung saan doon din tumabit ang ating drone. At buti na lang ay nakahanap tayo ng real Spider-Man sa totoong buhay. Nakakilala ko doon sa amin at kinakit niya ang napakataas na puno at nakuha din ang ating drone. Dahil kung sa akin lang ay ayaw ko nang kunin dahil sobrang delikado. Napakataas ng puno at nasa tuktok pa ito ng bundok. Itong lugar na to ay talagang laging naaalala ng mga electrical consumers dahil pag nag-burn out ay lagi itong naaalala dahil nandito yung opisina ng LIECO. Ayan, Sabado kaya sarado. Tunga Leyte na ang ibig sabihin ay kalahati. Tunga. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo papunta ng Kapuukan, Leyte. Napakagandang bahagi ito ng Tunga Leyte na kung saan napakaraming puno, gilid ng daan. At malamig kahit gaano kainit yung panahon ay hindi natin masyadong alintala yung init dahil sa dami ng kahoy sa bandang dito. So ayan, at approaching na po tayo dito sa bayan ng Carigara, Leyte. Welcome to Carigara. Dito naman po sa Carigara matatagpuan yung mga presko ng mga isda dahil dito yung seaport na nanggagaling sa mga isla ng Samar at Leyte. Dito po ito binabagsak sa kanilang seaport dito sa bandang ito. So bago po tayo tumuloy ng Kapuukan, Leyte ay daanan muna natin itong public market ng Carigara. So dito nandito yung mga fishport nila na kung saan binabagsak. So dito banda, nandito yung fishport nila na kung saan binabagsak yung mga isda galing sa laot. Wow, laki ng isda. So dito naman yung kanilang meat section at sa kabila niyan ay meron din mga samut-saring isda na tinitinda. So dito naman po banda yung kanilang boulevard na kung saan nagiging makulay ito paggabi dahil marami nagtitinda ng mga barbecue. At makikita natin yung mga ilaw ay nagiging makulay yan kapag gabi. Ayan, ganito yung oras na tamang-tama kung gusto nyo mamili ng mga preskong isda. Ayan. So dito po sa bandang pantalan na to, nakikita natin yung mga naliligo tuwing umaga. So enjoy na enjoy.
Ayan. Tapos dito naman banda, makikita natin yung bagong port area nila na kasalukuyang kinoconstruct. Makikita natin na ang kanyang design ay nasa modernong disenyo na ngayon. Yan. So yan, tamang-tama. Nandito tayo sa port ng Gargar at nakita tayo ng isang malaking uri ng isda. Yung mga yelo. Paano yan kuya? Palawat pa lang kayo? Di, pauwi na. Pauwi na? So, yan lang naabutan natin. Dapat kanina pa siguro. Hindi na pa mga kan. Mga alas 6 ng umaga yung maraming nanditong nakahilirang isda. So ito yung water breaker na nilalagay nila sa baba mismo ng fish port para maibisan yung impact ng tubig kung sakaling masama ang panahon. Dahil dito, winawasak niya yung mga laki ng alon na natatama sana sa fish port. So ayan, at nabutan natin dito si sir na may inaangat ng isda galing sa laot. Saan galing to kuya? Saan kayo nagpalaot na banda? Sa Libertad. Libertad. So, gino. Ganito ka fresh yung mga isda. Tingnan nyo naman. Grabe oh. So, dahil mainit ang panahon at saka nagbiyahe tayo ng medyo matagal. Kaya nagbuko juice muna tayo. Yan. Dahil dito sa Carigara rate marami ring mga buko. Makikita natin yan sa taas. Halos puro buko yan kapalibot. So ayan, at pagkatapos po ng isang oras na ating travel ay narating po natin itong pantalan ng pinamupuan ng Kapuukan, Leyte. At maya-maya magta-travel tayo sa isla gamit ang bangka doon sa bandang doon. Mag-aarakla tayo mamaya. So ayan, go. At dito po yung waiting area nila papunta sa mga isla, sa isla ng Gayad, Putot at saka mga karatig isla pa nito. So dito yung kanilang waiting area. At dito naman yung kanilang mga bangka na sasakyan. Na-meet natin si Sir George na kanyang channel na HD Travel. So, paki-subscribe po ng kanyang channel. Kami yung mag-tutor ngayon sa Skull Island. So, let's go! So, galing sa pantalan ng pinamupuan na nag-travel tayo dito ng mga 15 minutes pupunta sa Tulibaw. And then, dito na tayo maglalakad pupunta doon sa Skull na nakikita sa bundok. Dapat kasi nagbabalong tsinilas. So, kailangan natin maghubad ng sapatos dahil lulusong tayo doon. Wala tayong magawa dahil high tide pa. Hindi tayo nakapagbaho ng tsinilas kaya kailangan natin lumusong dito. Abot tuhod. So, hanggang tuhod yung tubig. Ow! 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 So ayan, pagkaraan ng 10 minutes na lakaran ay narating natin itong Skull Island na tinatawag na dito. So ayaw kan sir, paano sir na-discover yung Skull Island? So first time ko dito mag-capture ng picture way back mga 2013. Sa panahon na lalo na pag malakas yung alon, pag may bagyo. So, madalas kaming maglakbay dito sa may bundok. Dinadaanan namin itong Hugis Bungo na rock formation. So, doon napansin itong bungo. Yes. Kaya napanood na ng ibang viewers sa YouTube. Kaya discover itong Hugis Bungo ditong side ng bundok. So, akitin natin tong hagdan na sinadya
para papuntahan itong area na to. So, kung titingnan natin dito ay parang ordinaryong mga bato lang siya. Pero kung titingnan natin sa drone shots, sa medyo malayo, ay makikita natin yung hugis bungo. So, ayan. Ito yung mata niya. Sa kabila yung isang mata. Ito dito yung ilong. Ito yung ilong. Tapos ito yung ilong. Yung ilong niya ay katulag lang ng ilong ko. Yan. Ito yung isang mata. Then, ito yung ilong niya. Ando naman yung ulo na bumabagay sa mga kahoy na parang buhok. Yan. Maalis ka Yan. po. Paano sir? Sinadya ba itong iukit o talagang Normal lang. nahubog lang ng panahon? Ah. Okay. Siguro sa natural process. Natural process ng Weathering. Okay. Mala, pulburo nito niya. Oo. So, mapapansin din natin dito na yung area na to ay parang may pulbos or buhangin. So, dito mo lang makikita. Pero sa ibang part ay walang ganito. Amoy din natin yung amoy paniki. Baka yan yung bahay nila. So, habang nagkahantay tayo ng habang kada sasakyan na papuntang isla ay nakita natin sila ate na gumagawa ng mga native product tulad nito na ginagawang pamaypay to te. Pamaypay, tapos ito naman yung iba ginagawang sadok o yung lokot. So yung ganitong na produkto, magkano yung price nito pag nagawa na siya? Depende. Tapos pagkatapos Sizing yun, kasi, sinasizing kasi rin ito. depende sa size and then pinapatuyo nila hanggang maging finished product na. Ilang taon na po kayo gumagawa ng ganito? Tagal na kasi wala pa kami mga asawa. Oh, dalaga pa hanggang ngayon hanggang yan na po. Nagkasawa, nagkapamilya. Anong klase ng dahon? Saan ito kinukuha? Nahaw. Anahaw. So, ito pala yung dahon ng anahaw, yung kabansang dahon. Tapos ginagawang pamaypay at sadok o lokot na sombrero yung ginagamit dito sa atin. Nagamit. So, yung parang may matalim na part, tapos palang pinupunit niya at nagiging ganito na yung hibla-hibla na, nag-iway-walay. Uniform ng size. Ito yung finished product nila. May size siya. Depende yung price niya sa kanyang size. May maliit at saka mayroong medyo malaki. Dito na, magkano naman yung benta nyo sa palengke pag ganito? Market yung pag mga market sila. Pero dito sa kuha Pag dito may sa kulay, ganito na yung style nila. 15. Depende sa design ng kulay. Laro! Para may trabaho! Hindi kayo tumaram! Ako, marang maglaran, ibabado lang ako kintaraw. Hindi naman maglaro. Mga bata din niya ako maglaro. Trabaho, kabataan, eskwela, So sabi nila ate, ito yung normal na ginagawa nila sa mga bata. And then pag sila, ganito rin ang ginagawa nila. Yung mga walang trabaho, ito yung trabaho nila. Para makita. So, ipinapakita nila sa atin kung paano ang proseso ng paggawa itong pamaypay at saka yung sadok. Binubuhay ng mga anak ko. Binubuhay ko sa kanila. Ganyan oh. Oo, ganito lang. Pag wala ito ma'am, pag maulan ito sa amin, pupunta ako sa laot. Ko ng isda. Huli. Pag wala sa laot ma'am, pupunta ako ng bundok. Nagkukopra ko. Yan ang pinaano ko sa mga anak ko. Pag-aral ko. Yan ang panggastos sa araw-araw. Ito lang. Ayos. Ito ngayon kasi marami ito ngayon sa amin. Ito na ang gagawin ko rin. Wala sa laot, wala sa bundok. Ito naman dito ko sa gawa ng So, paypay. Sadok. Extra income natin. Kaya dito sila ngayon, marami oh.
nanonood. Hi, Pan. Dito, madali lang to, ma'am, matuto. Ikaw na gudra niya. O di mo ni, sir, o di napilitan kaya sir magkuhan. Dito si Sano. Laging nagkakopo. So, sir, ano yung pangalan mo pala? Si Leroy Luwaton po. O sir, paano? So, isang ganito, mga ilang minuto mo natatapos para Ito, maging ganito? pag mahina ganito, mga 15 seconds, mga ganun. Pag mabilis ka, siguro ko mga 10 seconds lang, tapos na. Ako, mahina pa kasi kang nito eh. So, galing naman dito sa Ginadyungan ay maglalayag tayo pupunta sa Barangay Gayad. Gamit tong bangka ng halos 15 minutes.